natin, kahit lagi ito sinasabi, naman po ang ating mga pagkadaan, pagkatan, problema, karamdaman, mga pagsubok, mga suliranin, ay hindi po yan dapat maging hagdan para tayo po hindi makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. So ngayon po, pwede mo natin ating mga Bible, basta po natin dito sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Okay? Pwede natin ating mga Bible, basahin natin 1 Corinthians chapter 15, verse number 11, down to verse number 22. Ito, kaya natin ginagawa, ay basahin natin sa Islam. Sabi po na banal sa the book of 1 Corinthians chapter 15 and verse number 11, therefore, whether it were I or they, so we preach, and so ye believe. Verse 12, kayo po begin. How with Christ we preach that he rose from the dead. How say some among you that there is no resurrection of the dead? Verse 13, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Verse 14, And if Christ be not risen, then is your preaching vain, and your faith is also vain. verse 15, yet, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. If so be that the dead rise not. Verse 16, Who raised the dead rise not, then is not Christ raised. verse 17, and if Christ be not raised, your faith is vain, yet ye are yet in your sins. Verse 18, Then ye also which are fallen asleep in Christ are perished. verse number 19, and if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Verse 20, But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of heaven. verse 21, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. And verse number 22, sabay-sabay po tayo ready begin. For as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. Tayo po lahat ngayon ay umusilong na langin. Ama namin Diyos, kung paano nagila sa lahat, at ulo Diyos, ang bilang po po yung pinagkapasalamat. Maraming salamat sa awin ng hinawin, awin ng kapatidan, ang bawat Diyos patuloy sa magilang ng aming mga boses, ng mga tinig, na patuloy kayo mataas, maluwalhati, at patuloy namin yung pangaral kayo sa aming mga buhay. Maraming salamat po Diyos sa mga salita po yun natin pinabasa, sa oras ko nito, sa aking mga espiritu, kayo po pumilis po sa aking pagkakitaan, na patuloy po ipawatid, ang misyo pong pangungusap sa buhay ng bawat isa, hindi ng kabungan, at patuloy o Diyos, makunawan po namin kung ano po ba ang kahalagaan, at kayo po o Diyos sa ulit na buhay, at kayo po o Diyos ang naging pagpapaligtas sa amin lahat. And good Lord, kami po nagpapasalamat. At ang bilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, please be seated. So once again, good morning. At tayo nagpapasalamat sa Diyos kung tayo po rin ang ating pag-ipon. Na po, itong week na ito ay naging busy kami ng mga tao. Na po, dahil yan, na po, sinelebrate or ginunita. Napakaganda naman na ginupinita na po yung pagsasakripisyo ng ating Panginoong Isus. Na po, niya lang, nakakalungkot, ginagaya. Na po, pero sabi ng Panginoon mga kapatid, basilin po natin. Sabi nga nila, itong araw daw ito, sineselebrate nila, araw ng pagkabuhay ng Diyos. As a matter of fact, mga kapatid, ang Panginoong Isus talaga nabuhay ng Sunday. Pero hindi siya namatay nung Friday. Kasi nung Friday siya namatay, sabi ng Panginoon, pagkatapos siya naipapasibawa ng krus, on the third day, He will rise again. So kung Friday siya namatay, Friday, yung one day niya, Saturday pa lang eh. Diba? So 1.5 day lang siya. Ibig sabihin. But according to studies, mga kapatid, ang Panginoong Jesus talaga, ay napapasibawa ng krus, Wednesday in the afternoon. Kaya nga nag-change yung timeline, yung pagsamba. Di ba noong old times, mga kapatid, ang paglilingkod po ay Sabado, kaya nga tawag ay Sabbath day. Di ba? Para yung boss nila natin, Sabbath day in the old times. Pero nung si Jesus Christ, mga kapatid, siya ay nabayubay sa bawa ng krus, nabuhay po siya on the first day of the week. Nag-iba na yung timeline. Nag-iba na yung oras, araw ng paglilingkod. Dahil ang paglilingkod ay Sabado. Pero nung ang Panginoon, mga kapatid, nabayubay sa bawa ng krus, ang paglilingkod po ay nalipat na ng linggo.
Kaya nga upon the first day of the week, ang mga mananampalataya in the old times, mga kapatid, nung ang Panginoon nabuhay na, sila po'y nagkakatipon. Nagpupuri. Pinupurihan ng Diyos. Kaya nga tayo, paglilingkod natin ay linggo. So mga kapatid, pasilip po natin ang pananalita po ni Apostle Paul. Dito sa 1 Corinthians chapter 15 and verse number 11. Therefore, whether it were I or they, so we preach, and so ye believe. So dito mga kapatid, in-emphasize po ni Apostle Paul, na siya ay patuloy na pinapangaral ang salita ng Diyos, na si Kristo ay napayubay dahil sa ating kasalanan, na si Kristo ang naging tagapagligtas. So nang ginawa po ni Apostle Paul, ako sila, pinapangaral namin, kaya nga kayo ay naniwala. In-emphasize ito mga kapatid, ano ang kahalagahan na si Kristo ay nabuhay na maguli? Second verse. Sabi dyan mga kapatid, verse number 12. Ano sabi sa verse number 12? Now if Christ be preached, that He rose from the dead, how say among you that there is no resurrection of the dead? Ito mga kapatid, nagbigay ng talinghagang pananalita si Apostle Paul. Paano nyo sinasabi na si Jesus, si Kristo, ay nabuhay na maguli? Alam nyo, nabuhay na maguli. Pero sabi ni Apostle Paul, pero kayo, bakit hindi nyo alam pagkadating ng darating ng time na kayo mamamatay kung saan pupuntahin yung kaluluwa? Alam niyo palang may Kristong namatay sa ibabaw ng krus. May Kristong nagpasa ng krus. May Kristo na dumalang ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Nang sabi ng Panginoon, siya'y nabuhay na maguli. Pero ikaw, hindi mo alam, darating na tayo mabubuhay ka maguli. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Yung bang pagka-ignorante ng mga karamihan ng mga tao. Dahil hindi nila talagang inuunawa. Kaya nga dito mga kapatid, in-emphasize niya sa verse number 13. Next verse. Sabi sa 13, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Kung darating yung time na hindi tayo muli mabubuhay na maguli, si Kristo, hindi na rin siya nabuhay. Kasi nga, bakit mga kapatid? Ito nga yung prophecy. Ito nga magiging dahilan. Kaya sabi niyo mga kapatid, verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also in vain. Kung ang Panginoong Jesus hindi sinabuhay ng maguli, ang pangangaral po namin ay walang kabuluhan. Kasi bakit? We are serving a dead God. Diba? We are worshiping a dead God. But thanks be to God, He is risen. Amen? Ang Diyos nabuhay na maguli. At kaya anong ibig sabihin mga kapatid? Ang ating pangangaral hindi magiging walang kabuluhan. Kaya nga sabi ng choir, we preach Christ. Patuloy ipangaral si Kristo. Na si Kristo ay nagbibigay ng pag-asa. Na si Kristo ay nagbibigay ng pagkakataon sa atin. Na si Kristo ay nagpapatawad. Na si Kristo ang tagapagligtas. That Jesus Christ was risen. Di ba ba? Yun ang ating kailangan ipangaral ng church kung ito. Kaya sabi po ng ating pinag-aaralan mga kapatid, being a Christian, you must keep on telling the world, telling your classmates, telling your friends, telling your family, mga kapatid, that they must know the real Christ. Na kailangan nilang malaman ang totoong Kristo. Would you imagine mga kapatid, karamihan ng mga tao, nandun sila, pilit na ginagaya ang pagpapasa ng krus. Would you imagine sa Facebook? Lagi siya nga, sinesend ko nga sa inyo kung gaano klaseng paghihirap ang ginagawa ng tao. Pero ang Diyos hindi natutuwa. Ang Diyos hindi nasisiyahan. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ginawa ko na lahat. Pero ang tao kasi mahilig siyang gumawa ng kanyang sariling paraan. Diba? Gusto niya magsasakripisyo siya. Gusto niya magpapasa siya ng krus. Dati dito pala, no? Ilang taon po kayo dito dati? Ha? Oh, 20 years. Diba? Nanili siya, no? 20 years yung nagpapasa, no? No? Nagpipinatay siya. Pero sa kaduluduluhan, tatay dito, buhay niya po napagdan to. Diba? Na kung titignan natin mga kapatid, no, sayang lang pala ang pagpapagod. Sayang lang pala yung pagsasakripisyo. Kasi bakit? Hindi naman nalulungkod ang Diyos Totoo lang sa ginagawa nila, hindi nalulungkod ang Diyos. Kasi what is the final word? Jesus Christ, mga kapatid, on the cross of Calvary. It is finished. Tapos na. Hindi mo na kaya tugtungan. Hindi mo na kaya sabihin, Lord, kulang pa. Pagsasakripisyo pa ako, hindi. Diba? Pero karami ng mga tao. Karami ng mga kalalakihan. Diba? Nandun, pinapakita nilang malakas sila. Kaya ko rin yun.
Diba? Para bang yung in-emphasize ng tao kasi, Lord, kaya ko rin gawin yan eh. Diba? Ang tanong, kapantay ba natin ang Panginoon? Sa tingin nyo, kapantay nyo ba ang Diyos? Yung kaya ng Panginoon, kaya rin ba natin? Hindi. Kaya nga sabi ng Diyos, hindi mo makakayanan. Hindi mo magagaya. Kaya karamihan ng mga nakachinelas na. Diba? Nandoon na mga kapatid, yung bang, yung pagsasakripisyo nila, yes, yung iba, may ginagawa nilang katotohanan, talagang inaano nila. No po, but could you imagine na sabi nga ng Panginoon, nagpapakasakit sila, nagpapakahirap sila, pero darating yung tayo, mamamatay sila, hindi nila alam kung saan pupunta ang kanilang kaluluwa. Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, walang kwenta. Tama? Kaya doon pumapasok mga kapatid, yung kahalagaan, bilang isang mananampalataya, yung kahalagaan na darating yung tayo, kayo ay tutungo doon sa karya ng Diyos. Kayo ay ibubuhay maguli doon sa langit. Kaya nga dito mga kapatid, in-emphasize dito, na po na si Kristo, na po siya'y namatay pero nabuhay na maguli. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, ang iyong pananampalataya ay makabuluhan. Because we are serving what? A real God. Amen? Buhay na Diyos. Sabi nga ng Panginoon, buhay dahil buhay. Di ba? Si Kristo, napawi na ang takot ko. Di ba? Bakit? Kasi buhay ang Diyos. Hindi siya nanatiling namatay. At ang sabi ng Diyos, mga kapatid, kailangan ang iyong pananampalataya lagi natin ilagay sa Panginoon. Huwag niyong ilagay ang iyong pananampalataya sa tao. Hindi kayo naglilingkod dahil sa tao. Amen? Hindi kayo pumunta sa simbahan dahil sa tao. Di ba? Kung galing ako, tao lang ako. Di ba? Sabi ko, pag mag-church dyan, di ba? The question is this, nakabase ba ang iyong paglilingkod sa atin? Di ba nakabase ang paglilingkod natin sa pag-ibig ng Diyos? Kaya whether we like it or not, mga kapatid, we will go. Why? Kasi karapat dapat lang purihin ng Diyos. Karapat dapat lang sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Sabi nga, doon sa sinan po kanina, no? Sahin ko lang. Church is not a place for perfect people. Ang church po, hindi lugar ng mga perfectong tao. Bakit hindi lugar, pastor, ng perfectong tao? Ang church nga, dapat banal na lugar eh. Ang tanong mga kapatid, meron bang perfect na tao? Wala po. Ha? Meron bang perfectong tao? Wala po. Lahat tayo may pagkakamali. Lahat tayo may pagkakasala. Lahat tayo mga kapatid, merong karumihan. That's why, kailangan natin yung maglilinis. Kailangan natin yung magbabago ng ating puso at isipan. Sometimes sa buhay natin mga kapatid, gusto natin maglilingkod tayo sa ating sariling paraan. Sabi ng Diyos, no. Hindi ang iyong paraan. Dapat paraan ng Panginoon. Angkulin natin ano ba yung right way. Ano ba dapat yung magkaroon tayong right mind when it comes in worshiping the Lord. When it comes mga kapatid na tayo naglilingkod, nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. This place, the church, it is a place for imperfect people who needs the help from the perfect God. This place, mga kapatid. Mga tao dito, naglilingkod, hindi tayo perfecto. Si pastor hindi perfecto, si ma'am hindi perfecto. Lahat ng bawat siya hindi perfecto. But we need a perfect God. Amen? Kaya nga nandito tayo eh. Ang gusto natin magpapaturo tayo sa Diyos. Pwede imagine? Yung iba, bakit ayaw pumunta sa simbahan? Ha? Sa tingin nyo, bakit kaya ayaw pumunta sa simbahan? Eh, pag nakaka-church ako, natatamaan ako eh. Di ba? Nasasaktan ako, kaya nga ayaw ko nang pumunta. Ay, pag pumunta ako sa church, nalalaman ko, nakasalanan ko pala to. No? Ang sama-sama ko pala. Di ba? Could you imagine, karamihan ng mga tao, bakit ayaw nila pumunta sa church? Kasi makikita nila daw na may kasalanan sila. Makikita nila, mga kapatid, na meron silang pagkakamali. Karamihan ng mga tao, ayaw nilang malaman na sila ay may mali. Kailan nyo ba mga kapatid, what's the reason? Bakit yung mga ibang mananampalataya hindi pumunta sa simbahan? Kasi bakit? Ayaw nilang magpakumbaba sa Diyos. Ayaw nilang magpasakop sa Panginoon. Kaya nga lagi ko sinasabi mga kapatid, bakit ang ibang mananampalataya ayaw pumunta sa simbahan? Bakit? Pinangungunahan sila ng katigasan ng ulo. Pinangungunahan sila mga kapatid na pinipilit lang nila sarili gusto.
Di ba? Ayaw nilang magpatama. Ayaw nilang magpakorek sa Diyos. Karamihan ng mga mananampalataya hindi nakakapagsimba. Ano yung nilalagay nila? Hindi, ayoko na. Ayoko na. Di ba? Ayoko na kasi ganun ang mga tao doon. Ganun ang mga tao doon, ganun ang mga tao doon, ganun ang mga tao doon. But the question is this, mga kapatid, sino ba ang perfect? Sino ba talaga ang namumuhay na may, sabihin natin, na sinless life? Wala! Kaya dapat ano kailangan gawin, mga kapatid? Sabay-sabay tayo tumingin sa ating Panginoong Yesus. Di ba? Yun ang kailangan natin gawin. Ang nakakalungkot, minsan, sa kapwa natin, ang dami natin nasasabi. But the question is this, ikaw. Hindi mo alam, meron din sila nasasabi sa'yo. Tama ba? Ganyan sa church. Why? We are not perfect. Though we are not perfect, we will still worship the Lord. Amen? Di man tayo perfect, marami man tayong karumihan. Marami man tao, ang mga tao sinasabi sa atin, maglilingkod pa rin tayo sa Diyos. Bakit? Kasi gusto natin ng Diyos kumilos sa buhay natin. Di ba? Sa tingin nyo, makakakilos ba ang Panginoon kung wala tayo sa church? Maririnig mo ba ang salita ng Diyos kung wala ka sa church? Ba? Marirevive ka ba? Manunumbalik ba yung lakas mo kung wala ka sa church? Wala ka nga napapakinggan ng sa salita ng Diyos. Anong ibig sabihin, mga kapatid, na sabi ng Panginoon? Parang minawalang halaga mo ang pagsasakripisyo ng Panginoon. Parang minawalang halaga mo, mga kapatid, ang Panginoong Jesus. Siya'y nabayumay sa baba ng krus. Na ikaw ay binigyan ng panibagong pagkakataon, panibagong buhay sa langit. Na sabi ng Panginoon, dapat maglingkod tayo. Amen? Maglingkod tayo. Dapat magbigay tayo ng oras. Tapos, we need a perfect God. We need a God who will keep on talking in our lives. Yung bang, kailangan kasi natin, mga kapatid, na patuloy tayong kausapin ng Diyos. Sa tingin nyo, ayaw nyo na ba kausapin kayo ng Panginoon? Ha? Ayaw nyo na ba makita yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? Sometimes, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, may mga mananampalataya, nagiging blurred yung paningin nila sa Panginoon, yung vision nila sa Diyos. Hindi nagiging maliwanag ang Panginoon. Bakit? Kasi maraming mga harang. Maraming mga harang na pilit niya nilalagay. No, po, pilit niya tinitignan. Di ba kamukha sa salamin na ito? Ang salamin nito, mga kapatid, minsan may marumi rin nito eh. Tama? Natutumihan, nagkakaroon ng mga mark. Di ba yung mga nakasalamin na nito? Tama? Ngayon, minsan nagiging harang yun eh. Tama? Pero kung wag mong papansinin yung harang, titingin ka doon sa maliwanag. Mapapansin mo ba yung harang? Hindi na, makakakita ka na maayos eh. Kahit na may mga harang dito, pero meron pa rin part na maliwanag. Anong gusto mo yung pasay? Sino ba kapatid? Tingnan pa rin natin ang Panginoong Yesus. Tingnan pa rin natin ang gawain ng Diyos. Tingnan pa rin natin yung ministry. Gano'ng kahalaga? Minsan, maraming mga mananampalataya ko sila. Mas mahalaga pa sila sa ministry. Diba? Mas mahalaga pa sila sa church. Walang kahalaga sa church. Kahit ako, hindi ako mahalaga. Mas mahalaga ang church. Diba? Ngayon, hindi nyo mahalaga. Mas mahalaga ang church. Kaya lagi natin gawin mga kapatid. Lagi natin timbangan. Anong mas priority? Anong kailangan mas iuna? Gawain ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hey, Paul is telling all the people, pinapangaral namin si Kristo na buhay na maguli. Pero bakit kayo? Hindi nyo alam, darating yung tayo, mamamatay kayo kung saan pupunta ang inyong kaluluwa. Diba? Nalalaman nyo, nakikita nyo, napapakinggan ninyo. Ang sabi niya, Pastor Paul, pero hindi nyo alam. Ang sabi nga, mga kapatid, sa pamagitan ni Kristo, sabi sa verse number 19, na po, sa verse number 21, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Sa pamagitan, mga kapatid, ni Adan at Eva, pumasok ang kasalanan, di ba sila namatay? Na po, namatay sila eh. Not physically, but spiritually. Lumayo sila sa Panginoon. Namatay sila sa kanilang spiritual. Kaya ano mas pinagiging nila? Kasalanan. Mas pinagiging nila, gusto na ng kanilang sarili. Nakalimutan na ikaw gustuhan ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, mas pinaginggan yung kanilang sarili kagustuhan. Namatay po sila sa spiritual. But, the Bible tells us, mga kapatid, na dahil tayo, si Kristo, no po, siya'y sabi natin na buhay na maguli, siya po yung unang namatay na ng buhay. First fruit. No po, sabi nga dito, mga kapatid, for us in Adam all die, even so in Christ shall all made alive. Could you imagine?
Sa verse 20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that slept. Na po, He is the first fruit of all the dead. Na po, na siya nabuhay na maguli. Pinatunayan niya kasi. Diba? Kaya nga sabi ng Diyos, tayo po, bilang mga ngaral, huwag tayong dapat matakot mangaral kasi ang pinapangaral natin si Kristo. At si Kristo, ang kanyang bawat sinabi ay naging totoo. Sapagkat nga siya ay Diyos. Kaya sinasabi sa inyo, ang hindi kayang gawin ng Diyos, magsinungaling. Ang hindi kayang gawin ng Diyos, pasinungalingan ang kanyang sinabi. Yung kanyang pinangako. Pag sinungalingan ng kapatid, yung kanyang pinangaral. Na po, kaya nga may prophecy, may fulfillment of the gospel na fulfill. Bakit? Kasi kalooban ng Ama, ng Diyos. Na po, kaya tayo mga mananampalataya, ang sabi po ng Panginoon, ipagpatuloy mo ang iyong paglilingkod. Di ba? Ipagpatuloy mo mga kapatid ang iyong paggawa. Ipagpatuloy mo ang iyong pagsamba. Ipagpatuloy mo ang iyong pananalangin. Imagine, to God be the glory, si Lolita, nakakaawit. Di ba? Siya pa mismo, sabi na Elisa, Pastor, pwede ba ako mag-solo sa Sunday? Oy! Di ba? Nag-request, magsusolo siya. No? Nagpa-practice. Ay, nahiya ko. Paano kakakata ko? Nahiya ka. Wala lumalabas na boses. Alam niyo yung kumakata walang lumalabas na boses? Nasubukan niyo na, di ba? Di ba? Para mga, Koreano, di ba? Pag mga ganyan ka lang, nagsasalita ako, walang boses, lip sync. Di ba? But could you imagine to God be the glory? Amen? No, pag lumalakas yung loob, bakit? Kasi gusto maglingkod sa Diyos. Tama? Di ba, humanly speaking, may hinahilot natin pagdating sa Diyos. Yung nakakatakot. Pero yung kalungkuhan, nakakatakot galing. Number 1. Di ba? Number 1, no? Sa kalungkuhan. No? Lahat kayo number 1 eh. Wala number 2. Bakit? Ayaw magpatalo. Pagdating sa kalungkuhan. Makakapal ang mga pagdating sa Diyos, di ba? Potong tayo, takalin pa ilupan eh. Di ba? Pero mga kapatid, kapag kayo lumalago sa iyong buhay spiritual, lumalakas po yung loob yun na maglingkod sa Diyos. Di ba? Di ba nakakalakas ng loob yun? Tatayo ka dito. Di ba nga sabi nga dito, kahit konti lang yung tao dyan, pero alam niyo ba, iba yung tumatayo dito. Kasi bakit? Presensya ng Diyos ang nandito. Di ba? Kaya yung pagtayo ka lang, kakana ka pa na. Diba? Sa mga tumatay din sa mga umawag, di ba kayo kinakabahan? Kinakabahan. Yung mga service announcer sa youth revival, kinakabahan. Yung sa church revival sa Kapas. Diba? Nakakaba. No? Tumas daw yung presyon. Diba? Kaya nagpasab. No? Kasi bakit iba yung tumatayo? But could you imagine, sila yung nakakatayo sa biyaya ng Panginoon. Hindi tayo nakakatayo dahil magaling tayo. Hindi tayo nakakatayo mga kapatid dahil may pera tayo. Meron tayong kakayanan. Hindi. Nakakatayo tayo dahil bakit? Biyaya lang ng Panginoon. Nakawin si Sister Lolita. Ano kanyang inawit? Biyaya mo'y sapat. Kaya nakatayo siya sa biyaya ng Diyos. Amen? No? Di ba? Huwag si Nanay Elisa. Nakawin siya. Bakit? Iba kapag may yung anak ko natututong maglingkod sa Diyos. Di ba? Ano mas gusto yung mga anak nyo? Fashion show sila? Ha? Nagpa-fashion show? Doon ba kayo natutuwa? Sa mga anak ninyo, darating tayo, mag-model sila. Di ba? Litaw, parang isda, na binalatan. Tapos yung mga tao, tuwang-tuwa. Tapos gawin sa karin tuwang-tuwa. Dapat di tayo matuwa sa ganun, amen? Matuwa ka sa paglilingkod sa Diyos. Nako, matuwa ka na yung pamilya mo, natututo nila na gumawa para sa Panginoon. Nako, kaya sa buhay natin mga kapatid, ipagpatuloy mo ang iyong paglilingkod. Ipagpatuloy mo ang iyong paggawa. Ipagpatuloy mga kapatid, yung pang pagnanais na tayong lahat ay lumago sa ating buhay spiritual. Nako, sabi ko nga kahapon, kung tayong lahat may gagawa kikilos. Magbabible study, magpapalawa, madami mapupuntahan. Madami mapupuntahan. Kaya sa buhay natin mga kapatid, we must know our purpose in life. Being a Christian, what is your purpose? Bilang isang mananampalataya, ano ba dapat maging layunin mo? Ano maging layunin mo sa buhay mga kapatid?
Nasabi dito mga kapatid, lagi natin nilagay, we are saved to serve. Tayo naligtas para maglingkod. Hindi ka naligtas para maging panamuti. Hindi ka naligtas mga kapatid para maging magpakasarap ka sa buhay. Naligtas ka para ikaw ay maglingkod. Sa tingin nyo, yung mapagmalaki, mapagmataas, maglilingkod ba yun? Ha? Pwede ba mag-serve yung kung mayabang ka, mag-serve ka ba? Hindi ka mag-serve. Kasi nga, pag sinabing mag-serve, ibababa mo yung sarili mo eh. Di ba? Hindi ka boss. Di ba? Hindi ka master. Kaya nga, we are saved to serve. All of us, niligtas tayo para maglingkod. Hindi ka niligtas para paglingkuran. Ako, bilang pastor, hindi ako niligtas para paglingkuran. Isa lang ang paglilingkuran natin ang Panginoon. We are saved to serve. Kailangan tayo maglingkod. The question is this, anong klaseng paglilingkod ang iyong ginagawa? Anong klaseng pagsasakripisyo ang iyong binibigay para sa Panginoon? Karamihan ng mga tao sa ibang bagay, go. Sa ibang bagay, open. Di ba? May time. May pera. Pagdating sa iba. Di ba? Pero nakakalungkot pagdating sa gawain ng Diyos. No. Hindi man yes eh. No. Hindi man open, close. Di ba? Hindi man sabihin natin all the time. Di ba? Pagdating sa pagkana, pagdating sa bisyo, all the time. Pagdating sa Panginoon, tingnan ko muna kung may oras ako. Nakakalungkot, sabi ng Diyos. Ang tao kaya, o kaya ang mga Kristiyano, naiintindihan kaya nila yung pagsasakripisyo ko, sabi ng Panginoon. Kamukha po yan mga kapatid, yung mga ibang mga tao. Ginunita nila ang Panginoon. 1 week lang. Pagkatapos ng 1 week, ano na naman ang kanilang gagawin? Ha? Ano gagawin nila? Talaga napakasighi. Nandoon ang kanilang, di ba? Nandoon eh. Kaso 1 week lang. Di ba? Yung iba nga, hindi naman 1 week eh. Di ba? Pagkatapos nun, wala na. Lakas, tama, magwawala na naman tayo. Bisyo na naman doon, punta doon. Diba, tanong, ganun ba? Ang paglilingkod ba sa Diyos, mga kapatid, is just for a moment? Ang paglilingkod ba sa Panginoon ay just for a season? For a little time? Ang iyong pagsasakripisyo? Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hey, being a Christian, being the one that you are saved, keep on serving. Ano mo yung word na keep on serving? Nakita na ba kayo ng nagsaserve? Pagod na siya pero nagsaserve pa rin siya. Nakita na kayo ng gano'n? Yung pagod na siya pero nagsaserve pa rin siya. Bakit nagsaserve pa rin siya? Kasi trabaho niya mag-serve. Tama ba? Kaya niya mag-serve. Kaya kahit napagod siya, nagsaserve pa rin siya. Di ba? Minsan din na siya makasmile. Kasi bakit? Pagod na. Di ba? Pero dapat patuloy pa rin siya mag-serve. Pag hindi siya nag-serve, duty na mag-serve, hindi na siya nag-serve. Ano gagawin sa kanya? Ayaw niya na mag-serve. Nagtambay na lang. Umupo na lang. Nagbulakbol na lang, nagtago na lang. Ano mangyayari sa kanya? Magpapatuloy ba siya sa kanyang trabaho? Tingin niyo, magpapatuloy ba yun? Trabaho niya. Mapopromote pa ba yun? Di ba? Ano yung mangyayari sa kanya? Matatanggal. Di ba? Tatanggalin siya. Aalisin siya. Bakit? Hindi na siya nagpapagamit. Hindi, magaling ako eh. Hindi, marami akong abilidad. Hindi, may pera ako. Hindi, meron naman. Sabi ng Diyos, hindi kita kailangan kung ayaw mong magpagamit. Hindi kita kailangan, ang sabi ng Diyos, kung ayaw mong sumunod. Sa tingin po ninyo, lahat ba ng tao sumusunod sa Diyos? Nakalungkot. Sad reality, hindi lahat ng tao sumusunod sa Diyos. Karamihan nga ng mga tao, parang kabayo, parang damulag. Lolo, dito, walang damulag yung manual. May niyang
Di ba? Wala mo, papiyo, ngangab-gam ng ngangab-gam. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, nakakalungkot. Nasabi ng Diyos, sa buhay ko ng bawat isa, nagre-reflect sila. Minsan nga, pinapost pa nila. Diba yung talagang pagiging masinti nila? Diba? Post din. Papakita na ila banal na. Papakita na ila talagang gagawan din ang kabulanan ng binukasupin for a moment mo. Just a little time. At sa ginawa nila, hindi pa nila napatuwa ang Diyos. Diba? Kaya sabi ng Diyos, ikaw, tanong ng Panginoon, napapatuwa mo ba ang Diyos? Tanong ng Panginoon, mga kapatid, nandito ka pa ba? Na-emphasize pa ba sa iyong sarili? Mga kapatid, na talagang ikaw ay dapat handang maglingkod, handang sumunod. Di ba kapag servant, dapat handang maglingkod? Di ba ang servant dapat handang makinig? Di ba dapat ang servant handang kumilos ayon sa kagustuhan ng master? Di ba? Kasi nga, servant eh. Na po? Kayo anong gusto niyo? Servant o master? Sabi nga ng Bible, meron lang talaga tayong isang master. Isang master natin, ang Diyos na. We are all servants. Not servant of people, servant of the Lord. Diba? Servant tayo ng Diyos. Kaya sana mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, hindi maging walang halaga ang paggawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi maging walang halaga ang kanyang pagkabuhay na maguli, ang kanyang pagsasakripisyo. Kung hindi dapat mga kapatid, maging makabuluhan po sa atin. Maging mahalaga po sa atin. Na po, what is our life's purpose? Anong inyong layunin para sa inyong buhay? Bakit kayo nabubuhay? Na po, ano ba mga kapatid? Alam niyo ba sa buhay natin? Lahat tayo may mission. Kaya sabi ng Diyos, know your mission in life. Alamin mo, anong nais ng Diyos? Bakit hanggang ngayon buhay ka pa? May mission pa ang Diyos eh. Di ba? Ang mukha po dito, si Lola Eli. Lola Eli, ilang taon na po kasi ngayon na lahat? 77? O April, marami na next month lang. April, 77. Di ba? Si Pastor Ramirez, 72. Pastor Ramirez po, 72. Na po, the question is, minsan nagtatanong, bakit kaya hanggang ngayon, Pastor, buhay pa ako? Kasi bakit? Meron ibig sabihin, buhay ka pa, meron ka pang mission, meron ka pang layunin, di ba? Meron ka pang purpose sa buhay. Kaya nung kailangan kami mga kapatid, tayong lahat, hanapin natin yung kung ano yung mission natin. Alamin natin. Di ba? Sabi ko na sa inyo, kamatayan ko, walang pinipili. Nung nakaraan pala, may namatay. Tama ba? Aksidente, bata lang yun ha. Malakas. May trabaho. Ano po? Pero walang nangyari. Kapag ginusto na ng Diyos na buhay natin, wala tayong magagawa. Tama ba? Hindi ka makakailag kapag gusto ng Diyos. Tama ba? Buhay ng buhay mo, makakailag ka. Pastor, magaling ko magputa, makailag mo. Ano? Di ba? Kapag gusto na ng Panginoon, wala kang magagawa. Kaya ang sabi ng Diyos, mga kapatid, hey, habang ikaw ay nakabukas ang iyong mga mata, habang ikaw ay nakakagising sa bawat umaga, patuloy mong alamin, ano ba ang mission ko? Alam niyo ba, minsan, ang mga tao, hindi nila inaalam yung mission eh. Kaya hindi nila nalalaman ang kanilang mission, na po, walang hangarin, ano nangyayari sa kanila? Ano nangyayari sa kanilang mga buhay? Nagiging silang konsumisyon. Remember na konsumisyon? Ha? Problema. Bakit problema? Hindi mo kasi alam kung ano ang gagawin mo. Sa buhay, ayaw mong makinig, ayaw mong sumunod. Di ba? Pilit kong binabaluktot ang iyong sarili. Di ba? Anong gusto niyo? Matuwid o baluktot? Mga men, anong gusto niyo? Matuwid o baluktot? Wala akong kausap? Ha? Ha? Wala yata akong kausap ha? Mga men, anong gusto niyo? Matuwid o baluktot? Ha? Matuwid, diba? Hindi kayo, wait. Kasi bakit? Baluktot! Diba? Diba? Dapat matuwid. Huwag baluktot. Amen?
Paano ka? Paano ako tutuwid? Magpatuwid tayo sa Diyos. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon ng kanyang salita, parang isang mantilyo. Hindi lang basta mantilyo, maso, malaking mantilyo. Diba? Na kahit anong yupi mo, pupukpukin ka at ikaw ay itutuwid. Tama? Iba yung mga mantilyo, iba-iba yung size. Ang Diyos, hindi naman siya malit na mantilyo eh. Di ba? Talagang maso siya. Sabi ng Bible, na ginigiba yung mga matigas. Sa Panginoon, walang tigas-tigasin. Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, hey, patuloy kang makinig ng aking salita. Nang sa ganoon yung mga baluktot mong kaisipan, tumuwid. Baluktot mo na prinsipyo, maliwanagan, at gawin ang kagustuhan ng Panginoon. Minsan karamihan ng mga tao patuloy ng biyak. Patuloy na ng mga problema. Bakit? Kasi pinipilit niya ang kanyang sariling gusto. Pipilit mo yung gusto, yung buri mo eh. Kaya anong mangyayari? Masanting. Perfect. Bakit hindi natin gawin? Kagustuhan ng Diyos. Amen? Ang kagustuhan ng Panginoon, hindi tayo mapapaniwala. Hindi tayo lilihis. Kung hindi tayo ay tutuwid sa ating patutunguhan. Kaya sabi po ng ating pinag-aralan, mga kapatid, know your mission in life. Alamin mo yung mission. Di ba? Unawain mo. Mga men, huwag kayong maging konsumisyon. Di ba? Patuloy mong alamin, ano ba ang purpose ng Diyos sa akin? Mga ladies, ganun din. Mga bata. Di ba? Yung mga bata ngayon, para silang konsumisyon. Pero pag sila nagabayan, naturuan, magkakatulong. Tama ba? Ganun lang naman. Tayo, dati tayo, mga bata tayo, wala na tayo. Di ba? Anong nagawin? Puro lang bulakbol. Pero basta nandiyan yung mga bata, tuturuan sila. At dahil nananatili sila, nagpapaturo sila, aayos sila. Amen po ba? Yun po nais ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, hey, try to understand your purpose. Try to understand, discover your mission. What is my mission in life? We have a lot of mission. Meron kang mission sa pamilya mo. May mission ka sa asawa mo. May mission ka sa kapatid mo. Di ba? May mission ka sa iyong pamilya, sa mga kaibigan mo. May mission ka, mga kapatid. Ang dami mong mission, hindi lang isa yung mission eh. Ang dami nating mission. Pero sana naman, yung mission natin sa Diyos, yun ang pinaka-huwag nating kakalimutan. Di ba? Sabi nga, mga kapatid, the mission must go on. No matter what, His word must go on. Na po? Andiyan pa ba kayo? Ano pa, mga kapatid? Sabi dito, what is your purpose in life? You must know that you are saved to serve, and you must know your mission in life. And the third thing, mga kapatid, mailagay sa iyong kaisipan, na po, we are God's workmanship. Tayo'y manggagawa ng Diyos. Tayo, mga kapatid, inilimbag ng Panginoon ayon sa kanyang kagustuhan. Pinupormahan tayo. Yung pang masterpiece, alam niyo ba yung word ng workmanship kasi parang masterpiece yun eh. Diba? Pinagtrabahuhan. May purpose. Bakit ka naging ganyan? Para bang yung nagpapalayok, di ba? Lahat ng mga palayok may purpose. Nandun yung purpose, nandun yung layunin, ayon dun sa gumawa. At hindi pwede magreklamo yung ginagawa. Tama ba? Okay, Sister Joyce, meron siya masterpiece, kamukha yan. May masterpiece siya doon. Dinrawing niya si Kaydan. Di ba? Masterpiece niya yun eh. Obra maestra, ibig sabihin, ano pa? Diba? Masterpiece. Ibig sabihin, may pinag-usayan, pinagpaguran. Naging maayos, ayon sa kanyang kagustuhan. Napormahan siya, ayon sa kanyang kagustuhan. Para bang ang Diyos tayo? Ang Diyos siya yung master natin. Tayo ngayon ililimbag. Huhubugin, ayon sa kanyang nais. Kaya nga tayo mga kapatid, pagaman tayo, pare-parehong Kristiyano, hindi pare-pareho yung abilidad natin. Hindi pare-pareho ang ating ginagawa. Hindi pare-pareho mga kapatid yung pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, hey, ilagay mo sa iyong kaisipan, patuloy kang hinububog ng Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon mga kapatid, dito sa Ephesians chapter 2 and verse number 10. Buksan mo nga ma'am. Ephesians chapter 2 and verse number 10. Basahin natin to. Ang malakas at sabay-sabay. Ready? Begin. For we are His workmanship, created in Christ Jesus
which God had before ordained that He should walk. Imagine, ang sabi niya mga kapatid, tayo obra maestro ng ating Panginoon Diyos, sino na-create? Jesus Christ. Nga po, sa tayo kinreate, mga kapatid, anong kailangan natin gawin? Anong kailangan natin maging action? Sabi niya, unto bad works. Ha? Unto bad works ba yung nakasulat? Unto boastful work. Pagiging mayabang. Unto good works. Tayo ililigtas. Tayo mga kapatid, inilimbag, nilagay dito, pinagkati po ng Panginoon. Unto good works. Para tayo gumawa ng mga magagandang bagay. Gumawa ng mga mabubuting gawain. Hindi mga masasamang gawain. Mabuting gawain para sa Diyos. Na po nasabi yan, which had before ordained that we should walk in them. Na tayo inordinahan ng Panginoon. Ano ba yung word na ordain? Binigyan ng kapahintulutan. Nga po, yung bang binigyan ng kalayaan na ipangaral si Kristo, na ipakita ang Panginoon sa buhay natin. Na anong kailangan natin gawin? Na dapat tayo maglakad ng sama-sama. Sabi niya, that we should walk in them. The word we, two or many. Tama ba? It's not singular, plural. Ang ibig sabihin, marami. Na dapat tayo sama-samang lumakad ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Yun pong nais ng Diyos sa buhay po natin. Dami natin kailangan na buti. Opo, daming barangay na nandito. Barangay San Pascual, Barangay San Manuel, may mga black-black pa. Daming tao. Na po, hindi basta, matigas ang ulo lang tayo. Basta't mangaral lang tayo. Ipangaral ang salita ng Diyos, manalangin ka. Hindi naman tayo ang kikilos sa kanila. Sino kikilos? Ang Panginoon. Siya mag-uudyok. Siya mag-uusap. Tayo lang yung gagamiting instrumento. Diba? Diba yung si Brother RJ, nag-Bible study. Dahil nagpagamit siya, may naabutan. May nasolwinin. Diba? Nandoon, nangaral. Nandoon, iniwan ang higaan. Iniwan yung cellphone. Nagpagamit sa Diyos. Dahil nagpagamit, anong mangyayari? Pag nagpagamit ka pa sa Panginoon, anong mangyayari? Babagsak ka ba? Kapag nagpagamit ka sa Panginoon, magiging broken ba yung buhay mo? Kapag nagpagamit ka sa Panginoon, anong mangyayari? Magkakaroon ng magandang resulta. Nagpagamit ka nga sa Diyos eh. Di ba? Ang sabi na sa 1 Corinthians chapter 15 and verse 57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. There is always victory in the name of Jesus. Kaya nga may kanta, victory in Jesus. Di ba? Nagtatagumpay tayo. Bakit? Dahil sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, patuloy tayo magpagamit. Hindi lang isa magpapagamit, tayo lahat gagawa. Tayo lahat kikilos. Tayo lahat may gagawin. Tayo lahat iambag ang ating mga karunungan, ang ating mga talento para ipakita natin hindi naging sayang pagsakripisyo ng Diyos. Hindi naging sayang ang pagtutubos ng Panginoon. Hindi naging sayang ang pagkadanak ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Kasi isa tayo sa mga nakaunawa. Hindi lang basta nakaunawa, totoong nakaunawa. Na po, hindi tayo kagaya ng iba. Ilang araw lang, ilang week lang, ang kanilang pagiging deboto sa Panginoon, ang kanilang pagiging panata. Di ba? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, habang ikaw ay nabubuhay, you are saved to serve. Habang ikaw ay nabubuhay, know your mission in life. There is always a purpose. Why? You are still alive and kicking. Why? You are still here. Diba? May purpose. Pangatlo, mga kapatid, hinubog tayo ng Panginoon. Ginagawa tayo ng Diyos, mga kapatid, ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya sabi po ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, patuloy lang tayo. Yung mga men, last Tuesday yata, Tuesday ba? Nag-Women's Fellowship kami. Mga po, sapagkat kailangan natin manalangin. Lalo-lalo na mga kalalakihan. Sapagkat ang mga kalalakihan, sila ang tumatayo. Nalikod ng puno dito. Diba? Sila yung talagang sabi natin nag-lead.
Na po, ang mga babae, pwede rin gawin. Na po, pero ang nais ng Diyos yung mga men, mas lalo maging dedicated sa Diyos. Na po, mas lalo magpagamit. Kaya yung layman natin mga kapatid, dapat hindi lang tayo lagi nagsisimula. No, nakasimula natin yung layman's fellowship natin. Dapat may kasunod dyan. Di ba? Hindi lang hanggang simula. Alam niyo ba, the moment na nakapagsimula tayo, si Satanas gumagawa na ng paraan para hindi makapagpatuloy tayo. Gumagawa na ng hadlang. Gumagawa ng disturbance. Nadi-disturb ka. Di ba? Para bang kahapon. Di ba? Yung paglilingkod natin sa Panginoon, nag-Bible study. Di ba? May ginawa. Yung pagkagabi na, gagawa ng diablo ng problema para ma-out of focus. Para yung iba hindi makapag-church. Para yung iba hindi talaga makapaglingkod sa Panginoon. Ma-out of mood, ma-out of spirit. Pero sabi ng Diyos, dapat huwag mong pakinggan. Di ba? Kaya nga dapat anong kailangan natin gawin? Lagi tayong i-renew yung spirit natin sa Diyos. Yung isipan natin, huwag natin hayaan yung mga bagay nila pagkatapos ng pagsamba, doon mo balikan. Pastor, bakit ko babalikan pagkatapos ng pagsamba? Kasi bakit? Kumbaga sa ano, yung isipan mo, natuno na. Di ba? Yung puso mo, kumbaga very perde. Baka nito, makapag-isip kang masalisi. Di ba? Makapag-action kang mas matino. Hanapin. Di ba? Yun ang kailangan natin gawin. Na po, kaya sabi ng Diyos, kapatid, huwag lang basta laging una lang. Dapat nagpapatuloy. Kaya sabi ko kay Tatay dito tayo, sa susunod, sama po kayo. Di ba? Kwentuhan lang tayo doon, panalangin tayo. Yun ang magandang grupo, yun ang magandang fellowship, yun ang magandang tawanan. Di ba? Kasi yun ang nais ng Diyos eh. Na po, kaya sana po sa mga laymen, supportahan po natin. Laymen. Na po, every week, nagli-laymen tayo dito. Every Friday, may laymen's fellowship po tayo. Na po, kaya sana mga kapatid, sa buhay po ng bawat sa mga nanay, keep on lang po tayo. Nanay Elisa, keep on lang po kayo. Kayo po mahalaga sa harapan ng Diyos. Sister Princess, party ka dito. Sa tingin mo, party ka ba ng church o sa tingin mo hindi? Ha? Ha? Party ka ng church, no? Diba? Ay, Elisa, party kayo ng church o hindi kayo party? Party, di ba? Sama kayo dito. Di ba? Eh dapat huwag niyo iyan talaga na parang bibisita kayo dito. Party kayo dito, kasama kayo dito, kapamilya kayo, kapuso, kapatid! Di ba? Sir Princess, ha? Sa yung mga every Sunday, sama-sama tayo maglingkod. Na po, sa next Sunday, kung tayo magpapagamit sa kagustuhan ng Diyos, sa next Sunday, nadami tayo. May maabot tayo, makakapag-invite tayo. Basta tayo mga kapatid, gawin natin ang kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. Encourage ko po ang bawat isa. Sana, hindi maging sayang. Pagkamatay ni Kristo sa ibabaw ng krus, hindi maging sayang na si Kristo na bayog na buhay na maguli. Pinatunayan niya ng Diyos natin ay buhay. Pinatunayan niya na sa Kanya ay may pag-asa, may buhay sapagkat ang Panginoon, Diyos na tagapagligtas. Kaya sana mga kapatid, patuloy tayong mahamon sa ating mga buhay. Magpatuloy, ano man ang ating mga pinagdadaanan, pagsubok, karamdaman, problema, mga kabigatan, ibigay natin sa Diyos. Ilapit natin sa Panginoon sapagkat ang Diyos may magagawa. Ikaw, wala kang magagawa. Limitado ang magagawa mo. Kaya dapat nilalapit natin yan sa Panginoon. Kaya sa oras po ito, nawa, ang mga salita po ito ay tumimok sa ating mga puso at kaisipan. Tayo na ating tumayo. Tayo na ating tumayo. Pikit natin ang ating mga mata. At tayo po'y magnilay-nilay. Sa oras po ito, nakita mo, yung ibang tao, sige po, just bow your head, close your eyes. Huwag kayo titingin sa yung mata. Pinakakalungkot eh, every time we pray, sometimes we ignore prayer. Sabi nga ng Diyos, hey, i-acknowledge mo yung pangungusap ko, sabi ng Panginoon. Namnamin mo. Na sabi ng Panginoon, kailangan gawin mo ang kagustuhan ko sa iyong buhay. Nakikita mong ibang tao, pilit nilang ginagaya ang pagsasakripisyo ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Na hindi naman yun inutos. Pero meron doon na ginagawa nilang mga katotohanan. Nandoon talaga ang kanilang pagsasakripisyo, pero nakakalungkot na sabi ng Diyos, hindi talaga nila nalalaman kung ano talaga ang kalooban ko sa kanilang buhay. Pero ikaw, sabi ng Diyos, ikaw! Alam mo ba yung kalooban ko sa buhay mo? Alam mo ba yung purpose ko? Alam mo ba bakit ka nabubuhay? Alam mo ba bakit ka ngayon nilagay kita sa simbahan nito? To be part, maging bahagi, maging kasama.
Oo, sabi ng Diyos, alam ko marami kang problema, marami kang kulangan, marami kang pagsubok na dinadala, hindi perfecto ang buhay. Yun nga ang dahilan, dapat ikaw ay lumalapit sa akin. Sabi ng Diyos. Kaya sa oras na ito, kinausap ka ng Panginoon, bakit hindi ka lumapit? May dinadala ka, pagsubok, karamdaman, problema, mga kabigatan, ilapit mo sa Diyos. Yun ang paanyaya ng Panginoon, ilapit mo lang sa akin yan. Kaya hindi nag-aayos, hindi nagbabago. Bakit? Kasi hindi ka nagpapakumbaba. Kagaya ka ng iba, na pinipilit ang kanilang gusto. Pinipilit na sila. Gawin nila sa kanilang sariling paraan. Nang sabi ng Diyos, dapat matuto kang makinig, matuto kang lumapit, matuto kang magpasabog, matuto kang magpakumbaba. Pagkat sabi ng Diyos, kung hindi ka magpapakumbaba, hindi mo makikita ang tunay na pagbabago. Kung hindi ka magpapakumbaba, kung hindi ka magpapasabog sa Diyos, hindi mo makikita ang totoong pagkilos ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Ilapit mo yung sarili, ang iyong pamilya, magulang, nanay, tatay, lolo, lola. Ilapit mo ang iyong mga kapatid. Ilapit mo yung asawa. Ilapit natin ang bawat isa. Sapagkat kailangan natin lahat ng panalangin. Ang dami natin mga pinagdadaan ng pagsubok. Pero ang sabi ng Diyos, ang Panginoon, siya ang susi. Siya ang iniwanag. Siya ang pag-asa. Kaya sabi ng Panginoon, ilapit mo lang sa akin yan. Magtiwala ka lang. Manampalataya ka. Pagtatagumpayan natin yan. Magtiwala ka. Malalampasan mo yan. Sapagkat sabi ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Andito ako, handa kong malalay. Andito ako, handa kong gabayan. Andito ako, handa kong bigyan ng kalakasan. Kaya sa oras na ito, lapit natin, bawat isa, isang paanan ng ating Diyos. Ama namin Diyos, na nakila sa lahat, patuloy o Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal, pagpapakita ng totoong pagmamahal na may kaakibat na pagsasakripisyo. Pagdanak ng dugo sa krus ng Kalbaryo para lamang po kami makasalanan, mabigyan ng panibagong pagkakataon, papatawaran at magbigay kayo o Diyos sa panibagong buhay na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat o Diyos sa kaligtasan. Maraming salamat o Diyos na pinatunayan niyo po ang inyong mga salita na totoo, sapagkat kayo'y nabuhay na maguli. Kaya ang aming pananampalataya hindi nagiging walang kabuluhan, kung hindi nagiging makabuluhan, sapagkat kayo'y Diyos na tunay, Diyos na handang umalalay sa aming mga buhay. Kaya Lord, nilalapit ko po Diyos, buhay po ng bawat isa. Kayo po ang patuloy na manguna. Kayo po ang patuloy na kumilos. Kayo po o Diyos ang nakakita ng mga pinagdadaanan po namin, mga pagsubok, karamdaman, problema, mga suliranin. Lord, ipakita niyo po ang liwanag. Ipakita niyo po ang tamang isipan. Malawak na pangunawa. Ano ba ang dapat namin gagawin? Kaya Lord, give us the strength. Give us the knowledge, O Lord. Give us the protection that we need sa buhay po namin. Hindi po namin alam kung hanggang kailan kami buhay. Pero dalangin po, Diyos, patuloy niyo po kami pangunahan. Tulungan, O Diyos, na malagpasan ang bawat mga yugto ng aming mga buhay. Kaya Lord, amin na po nilalapit ito. Sa trono po ng inyong biyaya, lalong-lalo na po ito mga kabataan, aalis po ang katigasan ng ulo, matutong magpasakop, matutong magpaturo, at nawa o Diyos, ipagamit ang kanilang mga talento sa inyong pong harapan. Lord, bless you po Diyos sa church po ito. Na sana po ang simbahan po ito, patuloy kayo po maging sentro, kayo po maging dahilan ng aming pagtitipon. Sapagkat kami lamang po o Diyos ay ginagamit nyo ayon po sa inyong pong kagustuhan. Kaya Lord, binabalik po namin lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri, tangi lamang po sa inyong pong pangalan. Kaya Lord, bless your people, O God. Bless you po, O Diyos, ang bawat isa, ang aming mga bisita, na sana po makapagpatuloy po sila sa inyong pong habagat biyaya. Sa inyo lamang po ang papurin po sa salamat, na tuloy aming dalangin, hiningi po namin sa matamis, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.
and amen. Amen. To God be the glory. The word of God. Brother RJ, RJ, yung mga inubit. Sige po, so maraming salamat. So this is the last day po ng March. Ay ng Sunday po ay April na. Buti yung speaker natin, Brother Emerson, nakawala yun. Today is March 31, bukas po April 1 na.